3, 2, 1. Welcome po muli sa ating pagtuturo sa ating channel, sa Kings Can TV YouTube channel. At ngayon ang ating gagawin ay mag-back to original tayo. Ito'y nabawasan ko na yung lapat niya. So ngayon ikakasa na lang natin yung laylayan na tinanggal natin at ipapalik na kung tawagan ng karamihan ay back to original. So yan ang ating gagawin ngayon. So pakita ko sa inyo kung paano natin gagawin ito para sa mga hindi pa nakakaalam ay matutunan ninyo kung paano mag-back to original. Para sa mga nakakaalam naman, share na lang kayo. Dagdag kaalaman sa mga gustong matuto ng mag-back to original. So una munang gagawin natin ay atin itong ihiwala ito. Pagbibiyakin natin kumbaga. So pailawin natin ating ilaw para maliwanag, malinaw. Kikita natin. So natin siya. Yan. Biyak na natin. So ang ating position ay ganito. Baliktad ang pantalon at hanapin natin yung way alin dito sa dalawa na tinanggal natin ang ating dapat ipabalik. So meron naman itong yung paling ng yung paling ng outseam. Ito hindi sila magkapaling. Itong isa, ito yung magkapareha sila ng paling. Ayan. Ayan, pareha sila. Yan. Ito yung pagsaklubin natin, pagsama-sama. Dito sa gilid ng ating gagawing ibabalik, ay meron itong guhit yan. O, sa gilid na yan, may guhit yan. So diyan tayo dadaan ngayon sa gilid din ng ating kinuguhitan. Patulad ng ganyan. Dito natin idadaan. Dito natin ilagay muna sa pinaka-sentro. Pagtapatin natin itong dalawang paling. Yan, ganyan yan. Yan tayo magtatahi. Yan. Yan natin siya giliran. Igigilid natin yung ating tahi. Yan. Yan. Sundan lang natin itong ating ating mga allowance. Yan. Sinabi ko na yung natin, yung ating guhit, yun ang ating susundan para itong pakain ay eksakto. Yan Tapos dito lang tayo hanggang sa may pinagbiyakan natin sa may dugtungan. Dito lang tayo hanggang. Yan. Tapos balik tayo na naman sa kabila na naman tayo dito. Hangin lang tayo, dyan na tayo hanggang. Dito na naman tayo magsimula hanggang din doon sa kabila para pagdugtungin natin. So yan. Dito tayo magsimula ulit para yung ating pagpapakain ay hindi siya nagbabanat. Relax lang. Sundin na natin itong ating mga guhit para wala tayong sablay diyan sa pagpapakain mamaya. Yung guhit natin, napaka-importante masunod yan. Kasi yan yung gilid ng ating ginagawa. Yan yung gilid. Yan tayo. Yan din tutungtong mamaya ang tahi natin dyan sa ating kinigiliran tahi. Yan, hanggang dyan lang tayo. Tapos puputulin natin. Dito tayo puputol sa may pinagdugtungan na. Yan. Itapat natin dito, tapos mag-allowance tayo ng 1/4 para sa dugtong allowance. Yan. Ganun din dito sa kabila, puputulin natin. Yan. Dito sa may pinagdugtungan, nagpasala natin ng 1/4 para meron tayong allowance. Sewing allowance ang tawagin. Tapos dugtungin na natin. Yan natin dugtong. Dahil nakabiyak ito, biyakin din natin
dugtong tayo. Yung 1/4 natin pakain na allowance, yun yung ating ipapakain. Yun yung allowance natin, yung labis natin ng 1/4. Sinala natin ng kaunti, tahi. Yan. Pagkatapos, yan, sakto siya. Bibiyakin din natin. Para match sila sa ating sa panel at ito ating dinugtong, itong ating binalik. Okay. Nadugtong na natin. So, ang gagawin natin para hindi tayo mahirapan mamaya magpuhipok sa ilalim, okay natin ito. Kumbaga, lapat na natin ang husto yan, kaya pinukpok natin para lapat. Tapos, tiklop natin. Tiklop natin. Yan. Pagka-tiklop ay ganyan, no? Tapat sa may tahi. Tapos, stinats natin, kumbaga. Para manatili siyang naka-forma diyan. Ganon din dito sa kabila. Panatilihin nating naka-permanente siya dyan. Okay natin para hindi siya pupunta, nanatili siyang ganyan ang forma. Tapos yun nga, atin siyang istinats. Yan, para wala tayong kakabak-kabak, wala tayong na lumagpas tayo o nag-slicing yung ating tahi. Sabay, ano na natin, sadahan na natin. Ganon, tago natin sa ilalim. Ganyan yung, ganyan yung back to original na magandang pagka-back to original. Yung itago natin itong tahi na to. Sa ilalim, tatago natin siya dyan. Yan. Yan o. Pustahin na natin. Yan yung back to original na para tayo naglagay ng kulang. Tuloy natin ang ating diba? Tulad na sinasabi ko, pasok natin sa loob. Ayan ang tunay na back to original na tinatago natin sa loob ang ating dinugtong. Gandahan lang dahil ang ating trabaho ay napakakapal. Pero basta ayos lang, dibdiban lang yung trabaho, ay mapaganda natin ang ating trabaho. Yan, ganyan. Dibdiban lang, kumbaga. Di man maiwasan na meron tayong mga pagkukulang, minsan may mga supply. Gawa lang ng sobra nating lalo na kung gusto natin na kung paano ang pasada, maibalik natin talaga yun siya sa dating kalagayan. Minsan na simplang may bagsak, natural lang yun sa trabaho na meron tayong bagsak talaga. Repair lang ulit, tatas, tapos i-plaster ulit para makuha talaga yung saktong forma. Pagaya nito, siguro wala naman ito. Walang bagsak naman ito. Ito yung ating resulta, ating pag-back to original. Tingnan natin kung ano resulta natin. Linisan lang natin, tanggalin na natin yung mga imulmul para makita natin ang ating resulta sa ating ginagawa. So, ito yung tinatawag na back to original talaga. Kasi yung laylayan na tinanggal natin na may mga kupas-kupas na yan, nagpapakiring pa,
gustong may-ari na manatiling nandyan yan. Kaya kahit putulan siya dahil mahaba, babalik lang natin yung dulo, ayun dyan pa rin. Ang resulta natin, mahalaga yung bang tahi dito sa sa likod ay hindi siya nag-i-splicing, bagsak, hindi kaya lumalapad, ito para bang parehas lang pa rin. Yung kung paanong sitwasyon sa una, yung kinalas natin is parang siya pa rin. Kaya tinatawag ng back to original kasi parang naibalik natin talaga sa dati niyang kalagayan, sa kanyang posisyon na pagtahi, dikit pa rin yung mga tahi natin sa may gilid. Yan, medyo ba kumbaga malinis, magandang tingnan. So, ano pa tayo? Yung kabila, gagawin pa natin. Pagka natapos natin itong kabila, ay saka natin baliktarin yan. At para makita natin ng buong resulta. Ito ay kung kayanin ang oras natin kasi yung aking cellphone ay medyo hindi na siya mahaba hindi siya mahaba mag-record. Minsan siya bigyan siyang mag-collapse. Pero sana ngayon ay matatapos natin ito para mabuo natin ang ating paggawa ng kabilaan. Pero at least nakita nyo na yung una sa kabilang side kung paano ko ginawa. Nakita na ninyo ang kabuuhan noon. Ganon din dito naman sa kabila kung paano ginagawa yung sa isa. Siya na rin naman dito. Dandahan lang tayo dito kasi kailangan nating yung ating pagtahi. Mapaganda ba? Malinis na pagtatrabaho. Pero importante kasi naman sa trabaho natin yung malinis na yung trabaho para yung ating customer ba ay masatisfy ating ginagawa. Kasi pagka ikaw kagaya mo isang customer ka rin, mas gusto naman talaga na ang gawa na yung ipinapagawa ay na tugunan talaga ng maganda, baga nagagawa ng maganda para matutuwa ka talaga. Nagbabayad naman tayo ng sakto ayon sa singil. So, suklihan din naman natin hanga din natin na masusuklihan ng mabuti yung ating pagbayad. So ganoon din tayong gumagawa. Gumagawa tayo, sinisingil natin sila ng maigi. So kailangan din suklihan natin yung kanilang mga binabayad sa atin. Pamamagitan ng paggawa natin ng mabuting sa kalidad ng ating trabaho, kailangan maganda na hindi malulugi yung nagpapagawa. So ganun lang ako ganun lang akong pasilat sa trabaho. Kumbaga linis ako, mahilig ako maglinis ng yan natin. Lapis lang tayo ng 1/4 katulad ng ginagawa natin sa kapila para pag-sewing allowance. So, putol natin dito, hihigitan lang natin ng para mayroon tayong sewing allowance. Tungin na natin para makita na natin ang resulta kung ano na talaga ang resulta. Mahal kasi itong ito singil ko nito 150. Pabayad ko dito sa paggawa nito. Sa mga iba siguro mas mahal pa. Kung nga lang dito sa aming lugar ang medyo mababa maningil. Kaya sa awa ng Panginoon ay padalhan niya ako parati ng mga customer na tumatangkilik, sumasabay-bay, kumbaga nagtitiwala sa aking mga customer na mga pinaguna pa yan. Pabalik-balik na lang. Itong mayari nito, matagal ko na itong customer. Baguhan pa lang ako dito nag-tailoring. Kasi ngayon ay 15 years na ako dito. At ito yung ako laging tagagawa ng kanyang mga pinapagawa. Katulad na dati, atin itong apitin para siya, manatili siya. Lapat siya, lapat. Magandang lapat, ganyan na pukpok natin. Pipi siya pipi.
Ganun din dito sa kabila, pupukin din natin para lumapat. Ilapat ito mga kapadyak. Hindi natin ito mapukpok kasi matigas to, makapal to eh. So, pag napukpok natin, alapat na lapat talaga yan. Kaya kailangan pag nananahi tayo, meron tayong martilyo. May pamukpok tayo mga kapadyak. Kasi pagka ganitong makapal na trabaho na talaga, mahirap itong pisil-pisilin lang, matigas to eh. Dito siya lalambot hanggat hindi mo mapupukpok. Yan, dandahan lang tayo dito. Kasi, yan, dandahan lang tayo dito. Yan o, yung ating gawa. Nag-resulta kagad. Talaga namang gilid na gilid siya. Kasi may guhit kasi tayo eh. Ginawa natin ang guhit para susundan natin sa pagtahi. Ito, mga sariling lang to eh. Alaman ito na binigay din ng Panginoon na walang nagturo sa akin ito. Mga sa paggawa ko lang, mga experiences lang ba? Naka-experience din ako ng medyo mga trabaho na hindi maganda. Kaya doon ko natutunan na kung paano pagandahin. Sa mga bawat pagkakamali kasi natin, nag-i-increase ang ating kaalaman doon. Kung yun ay meron tayong konsensya. Nag-i-increase ang ating kaalaman kasi siyempre ayaw natin ng pangit na trabaho, nababago ang ating mga kalidad ng ating mga trabaho. So, yung pagkakamali ay hindi yun nangangahulugan na para tayo ay masira, hindi isa yun sa mga ipinahintulot ng Panginoon na may pagkakamali tayo. Dahil pag na-appreciate natin ang mga mali natin, nagdadagdag ng kaalaman yun at natututo tayo ng gumawa ng mas maganda pa sa ninanais nating maganda. So, mga kapadyak, ito, natapos na yung ating pagpakto original at ating ipakita to sa baliktad na. So, ito na yung resulta. Yan o, doon na siya. Kailangan natin ngayon na baliktarin na natin para makita na natin talaga. Alog-alog ang aking kasi hindi siya tripod ang aking ginamit. Maalog-alog. Pero ito, tingnan na natin yung ating nagawa. Paano siya? Kasi yung ating ginawang pinakto original ay brand new ito. Gap. Gap dinin. Yung panatiko ng Gap ang nito, may-ari. Lahat ng pinapagawa sa akin ito, buhat sa mga damit, mga dress. Si babae ang may-ari ito, puro Gap. Puro Gap talaga. Panatiko ito ng Gap. Kaya ito, iingat tayo kasi may halaga ito. 3,000, 2,000 yata ang halaga nito. Mga pantalon niya. Kaya, yan. Ito na yung resulta ng ating back to original. Yan Yan. Kaya yung pasada natin dito sa labas, permanente. Kagilid ng 116 gawa ng tayo eh. Dito tayo, harap sa harap natin. Sa right side natin siya tinahi para lang talaga makuha natin yung permanenteng 160 na tahi. Yun. Yan ating resulta. Sa tingin siguro kayo na mag-uhusga kung maganda ba itong ating trabaho. Nakita nyo naman kung paano natin ginawa. Ayun, kabila ganun din. Ito yung resulta niya. Yan. Yan.
and yung mga ano na gilid na gilid yung tahi. So ito isa sa mga paraan na natutunan ko sa pag-back to original. Kasi may mga nag-back to original na pinuputo lang ito dito. Pagkaputol, dudugtungin lang, hindi na ito tinatastas, hindi na itinatago dito sa loob yung pinagdugtungan. So para sa akin may comment ako doon, medyo sagwang ang tingnan. Kakaiba dito na malinis, wala kang makita sa labas na dinugtong, para bang nagkabit tayo ng cooler na iniipit sa loob, tinatago. Malinis talaga siya, wala siyang makikita na mga dumi-dumi dyan sa labas. Kasi yung dugtong nakatago. Unlike doon sa idudugtong lang pagkatapos ijingan, naglalabasan, nagninis, lalo pagkalaba, nagninis-nisan yun, naghihimul-mul, baga. Iba dito sa ating pinapakitang back to original na medyo malinis, at ito yung pinapasalamatan ko sa Panginoon na binigyan niya ako ng kaalaman, talento mula sa Panginoon na siyang nagagamit ko ngayon sa aking paghanap buhay, na kung saan nabigyan ko ng magandang trabaho o na-satisfy o satisfaction yung ating mga customer. Ito na. Maraming salamat sa nagpapagawa sa akin ito at sa mga nanonood sa ating YouTube channel, tutorial natin kung paano mag-back to original. At para sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng ating YouTube channel, paki-subscribe lang po at pakikalimbang ng ating kalimbang, yung ating bell, para lagi tayong updated o kayo lagi kayong updated sa aking mga gagawin pang mga videos. Maraming salamat sa inyo mga kapadyak.